Nakatitig si Faith sa malaking mansyon na nasa kanyang harapan. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang mansyon. Malaki ito at pakiramdam niya malulula siya sa sobrang laki nito. Ngayon lang din kasi siya nakita ng ganun kalaking mansyon kaya talagang humanga siya. Ngunit agad siyang napailing nang maalala kung ano ang pakay niya sa lugar na yon. Kaya mo to, Faith. Hindi mo pwedeng sayangin ang pagkakataong binigay sa'yo. Kailangan mo magtagumpay kahit anong mangyari. Aniya sa kanyang sarili. Saglit siyang pumikit at pagkamulat ng mata, nakangiti na siya. Nagsimula siyang maglakad hanggang sa tuluyan siyang makarating sa harapan. Nakabukas ang pinto at di niya alam kung dapat ba siyang pumasok. Wala naman kasing tao ron. Tao po! Sigaw niya. Ilang beses pa siyang sumigaw hanggang sa may isang matandang babae ang lumabas at sinilip siya. Tinaasan siya ng kilay ng matandang babae. Kinagat niya ang kanyang labi nang tignan siya nito. Magandang araw po. Ako po si Faith. Bago po ko sambahay dito sa mansyon, ikinagagala ko po kayo makilala. Nakangiti niyang sabi at nagbaw ng ulo. Mabuti naman at dumating ka na. Akala ko mamayang hapon pa ang dating mo dahil di ka sumasagot sa tawag namin. Akala nga rin namin ay umatras ka na. Sabi ng matanda. Pasensya na ho, hindi ko nasagot yung tawag. Nasa biyahe po kasi ako kanina. Wala na rin pong battery yung cellphone ko. Pagdadahilan niya. O sige na, pumasok ka na rito para maituro ko sa iyo kung ano ang mga dapat mong gawin. Hayaan mo na lang ang mga gamit mo riyan. May kukuha na niyan mamaya. Magsasalita pa sana siya, ngunit bigla na lang siyang iniwan ito. Napakamot siya sa kanyang batok at sinundan ang matanda. Nagsasalita ito habang siya'y nakikinig lang. Maraming patakaran ang dapat niyang gawin at sundin. Tumatango na lang siya habang nagpapaliwanag ito. Itinatak niya ang lahat sa isip niya. Lahat ng sinabi nito wala siyang pinalampas. At higit sa lahat, bawal kang maglagay ng peanut sa kinakain ni Sir. Sabi ng matanda at humarap sa kanya. Po? Bakit naman po? Masarap ko kaya man eh. Paborito nga po yun ng bata ako eh. Palagi po akong kumakain ng ganun. Maganda rin daw po yun para pampatalino. Merong allergy si Sir sa mani. Ngayong nasagot ko na ang tanong mo, ayos na ba iha? O baka naman kailangan ko pang ipaliwanag sa iyo kung bakit merong allergy si Sir? Masungit na tanong na matanda. Napanguso na lang siya sa sinabi nito. Mukhang mahihirapan siyang kunin ang loob nito dahil masyadong masungit ang babae. Kailangan niya pa man din magpanggap na mabait siya para makuha ang loob ng mga taong nasa loob ng mansyon. Hindi madali itong gagawin niya, kaya kailangan niya talagang mag-ingat. Wala na po. Ano nga po palang pangalan niyo? Kanina pa po kasi tayo nag-uusap pero hanggang ngayon di ko pa rin alam ang pangalan niyo eh. Aniya. Ako si Manang Julie, ang mayordoma ng mansyon na ito. Kung may problema ka man sa mga taong narito, sa akin ka magsasabi. Hindi ka pwedeng magkamali dahil hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kaya kung gusto mo magtagal sa trabahong ito, gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Opo, Manang Julie. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po na maayos ang trabaho ko. Nakangiti niyang sagot. May tanong ka pa ba? Ano nga po palang pangalan ng amo natin? Hindi ko po kasi alam. Ang pangalan niya ay Xavier. Sir Xavier ay tatawag mo. At ayaw niyang nagkakamali sa trabaho. Kung strikto ako, mas istrikto siya. Kahit na ganun ang kalagayan niya. Sundin mo lahat ng utos ni Sir kahit ano pa yan. Kapag nagawa mo ng maayos ang trabaho mo at tumagal ka rito, maaaring madagdagan ng monthly salary mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Faith? Tanong ng matanda na agad niya namang tinanguan.
Opo, maraming salamat po. Ano nga po pala una kong gagawin ngayon? Puntahan mo si Sir Xavier sa kwarto niya. Dahil kailangan niya ng kumain ng tanghalian. Nasa second floor ang kwarto niya at makikita mo naman kaagad kung alin doon ang kwarto niya dahil may nakalagay sa harapan ng pinto. Sagot ni Manang Julie. Muli siyang tumango at nagpaalam sa matanda bago tumalikod. Agad na siyang umakyat sa second floor. Ngunit pinagmamasdan niya ang buong paligid. Nagpaplano siya ng mga gagawin niya para mapatay si Xavier. Nang makita ang pinto ni Xavier, kumatok muna siya ng 3 beses. Sir, magandang araw ho. Ako po si Faith. Ako po yung bagong kasambahay niyo. Pinapatawag na po kayo ni Manang Julie para kumain. Sigaw niya mula sa labas ng pinto. Ilang beses pa siyang kumatok hanggang sa kusang bumukas ito. Bumungad sa kanya ang pagbumukha ni Xavier. Kaya naman napangiti siya. Hello po, sir. Nakangiti niyang bati. Ngunit kumunot ang kanyang noo nang mapansin na hindi sa kanya nakatingin si Xavier. Nasa malayo ang tingin nito na parabang hindi siya napapansin. May hawak itong cane. Sinubukan niyang kumaway sa harapan ng lalaki. Ngunit kumunot lang ang noo nito. Don't do that. Hindi mo ba alam na bulag ako? Pero kahit na ganito, ramdam ko kung anong ginagawa mo kaya tigil mo yan. Babala ni Xavier sa kanya. Pasensya na po sir, hindi ko po kasi alam. Let's go. Saad ni Xavier at nagsimulang maglakad. Sinundan niya lang ng tingin ang lalaki. Sa ulo na nito bawat pasikot-sikot sa bahay. Kaya nasa likod lang siya ng lalaki. Ngunit nang nasa hagdan na sila, tumigil ang lalaki at itinaas ang kamay. Alalayan mo ako. Agad naman siyang tumalima at tumabi dito. Hinawakan niya sa kamay si Xavier at tinulungan itong bumaba ng hagdan. Nakatitig lang siya sa lalaki at kahit papano, naaawa siya sa kalagayan nito. Napailing siya dahil sa kanyang nararamdaman. Hindi siya dapat maawa sa taong pumatay sa kakambal niyang si Hope. Narito siya sa mansyon dahil misyon niyang makiganti kay Xavier. Narito na po tayo sa first floor, sir. Okay. Anito at binitiwan ang kamay niya. Muli niyang sinundan si Xavier hanggang sa makarating to sa dining room. Naroon si Manang Julie at iba pang mga kasambahay. Agad naman siyang tumabi kay Manang Julie at yumuko. Subuan mo si Sir Xavier. Sabi ni Manang Julie. Po? Hindi niya makapaniwalang tanong. Sinamaan siya ng tingin ng mayordoma. Kaya naman muli siyang lumapit kay Xavier at hinawakan ang kutsara at tinidor. Seryoso lang ang lalaki. Kaya naman, sinimulan niya na itong pakainin. Tahimik lang siya at ganun din ang iba pang mga kasambahay. I'm full. Biglang sabi ng lalaki. Ha? Hindi niyo pa nga po nakakalahati itong sinando ko eh. Faith! Sigaw ni Manang Julie kaya napasimangot na lang siya. Samahan mo ako sa pool. Sabi ni Xavier. Tumango siya kahit hindi naman siya nakikita ng lalaki. Sinamahan niya ito sa pool at kahit hindi niya ito alalayan mukhang sa uladod na nito ang buong mansyon. Nasa lounge si Xavier habang siya naman nakatayo sa tabi nito. Sa kanyang isip gusto niya nang itulak ang lalaki sa pool. How old are you? Biglang tanong nito. 26 po, sir. Bata ka pa. Bakit mas pinili mo magtrabaho rito sa mansyon ko? Hindi ka ba nakapagtapos ng pag-aaral? Dagdag na tanong pa nito. Napakuyom siya ng kanyang kamao nang itanong yun ng lalaki. Gusto niyang sabihin na nais niyang magiganti dahil pinatay nito ang kanyang kakambal. Ngunit hindi niya yun pwedeng sabihin dahil baka agad siyang matanggal sa trabaho. Nagsisimula pa lang siya ngayong araw, kaya dapat nagpapa-impress muna siya at kailangan niya ring magsinungaling. Hindi nga po sir. At wala rin naman pong tatanggap sa akin ng kumpanya kung sakali mag-apply ako
kasi wala naman ako natapos. Kahit nga po pagiging janitress, mataas na rin ang standard. Yung iba kailangan pa ng diploma para lang makapag-apply. Maswerte lang po ako kasi natanggap ako dito sa mansyon niyo. Alam mo bang wala nagtatagal na kasambahay dito sa akin? Usually, 2 or 3 months lang. Bakit po, sir? May multo po ba rito sa mansyon niyo kaya umaalis sila? Biro niya. No, because I fired them. They were too idiot. Ni hindi nila magawa ng tama ang trabaho nila sa akin. At kung minsan pinagdanakawan pa nila ako. Ang mga taong tumatraidor sa akin walang lugar sa mansyon ko. Kaya ako may plano ka magtaksil sa akin ngayon palang itigil mo na. Napaseryoso siya sa sinabi ni Xavier. Sa tingin niya malakas ang pakiramdam ng lalaki. Kaya ngayon palang mahihirapan siyang maghiganti dito. Asahan niyo pong hindi ko kayo tatraidorin, sir. Dahil hindi naman po ako ganong tao. Siguraduhin mo lang. Dahil tiyak na pahihirapan kita kapag tinira mo ako patalikod. Paalala ng lalaki. Hindi na siya umimik at tumingin na lang sa pool. Hindi pala biro si Xavier. Kahit na hindi ito nakakakita. At gusto niya ring alamin kung ano ang dahilan ng pagkabulag nito. Kailangan niyang malaman ang lahat sa lalaki para alam niya kung ano ang dapat niyang gawin kapag nagiganti na siya. Ilang linggo pa ang lumipas, maayos naman ang pagtatrabaho niya. May mga pagkakataon na nasisigawan siya ng lalaki. Ngunit hinahabaan niya ang kanyang pasensya. Kahit na gusto niya na itong patayin. Hindi siya pwedeng basta nalang gumalaw dahil malakas ang pakiramdam ng lalaki. Isang beses na sinubukan niya itong itulak sa hagdan. Agad nitong hinawakan ang kanyang kamay. Kaya labis na kaba ang kanyang nadarama ng mga oras na yon. Akala niya kasi mahuhuli siya ng lalaki ngunit hindi naman pala. Wait, samahan mo ako sa garden. Opo, sir. Agad niyang tinabi ang walis at sinamahan si Xavier sa garden. Tahimik lang siya, habang si Xavier naman nakaupo lang sa bangko. Ngunit kaagad kumunot ang kanyang noo, nang mapansin ng umiti ang lalaki. Hala, sir! Gulat niyang sigaw. What? Bakit ka sumisigaw? Ang sakit sa tenga na sigaw mo. First time ko po kasi kayo nakitang umiti. Dapat pala. Dinala ko yung cellphone ko para nakunan ko kayo ng picture. Yun yung unang smile mo na nakita ko eh. Bakit? Bawal na ba akong umiti ngayon? Tao pa rin naman ako kahit bulag ako. Kaya may karapatan pa rin akong umiti. Di naman po ganun ang ibig kong sabihin, sir. Ang gwapo niyo ko kasing umiti eh. Dapat po pala palagi kayong umingiti kasi bagay naman sa inyo. Yumuko si Xavier dahil sa sinabi ni Faith. Ngayon lang kasi may nagsabi sa kanya na gwapo siya. Sa loob na 5 taon niyang merong kapansanan, ngayon lang siya nakarinig ng katagang yun. Pakiramdam niya tuloy na mula ang kanyang buong muka. Stop that, Faith. Di naman ako gwapo. O baka naman ikaw ang bulag sa ating dalawa. Di mo ba ako nakikita? Bulag na ako kaya hindi na ako gwapo. Ang OA mo naman, sir. Porke ba bulag hindi na gwapo? Nung iba nga, wala namang kapansanan, kulang sa pagiging gwapo. Kulang sa gwapo? May salita bang ganun? Oo naman, sir. Kapag ayaw masaktan na isang tao, kailangan mong gumamit ng euphemism para magaan pakinggan. Tulad nga po ng sinabi ko, hindi masakit sa tenga kapag sinabi kong kulang sa gwapo, diba? Kesa naman sabihin kong pangit. Ang sakit kaya masabihan ng pangit ka, kaya gumamit ka na lang ng euphemism. Halimbawa na lang, kapag may kaibigan kang payat, huwag mo siyang sabihan ng payat kasi masasaktan siya. Sabihin mo na lang, kulang sa taba para hindi siya gaano masaktan. Pagpapaliwanag ni Faith. Hindi niya alam, ngunit natawa siya sa sinabi ni Faith. Ngayon lang siya nakakilala ng taong tulad ng babae. Madalas kasi, takot sa kanya ibang kasambahay, kaya halos wala siya makausap. Si Manang Julie naman abala sa mansyon. Kaya palagi siyang mag-isa. Ngayon masaya siya kahit papano dahil hindi takot si Faith sa kanya. You're funny, no? Hala? Dapat talaga? Dala ko yung cellphone ko.
Oh my God! Masyado ka nang nakakagulat ngayong araw, sir. Kanina ngumiti ka lang, ngayon tumatawa ka na. Sabihin mo nga sa akin, sir. May sumapi ba sa'yo? Baka naman di ikaw yan, ha? Naku, dapat na ba akong tumawag ng albularyo? Tawagin ko na rin ba si Manang Julie? Kinakabahan ho ako sa inyo, sir. Sabi ni Faith kaya mas lalo siyang napatawa. Faith, stop that. Siguro naman may karapatan pa rin akong tumawa kahit ganito yung kalagayan ko. Hindi man ako nakakita, kaya ko pa rin tumawa, just like the other people. Oo nga naman, sir. Sino ba may sabi sa'yo na wala kang karapatang tumawa? Walang mali sa pagtawa. Yung bungi nga nakakatawa. Tsaka, bungis-ngis pa yun kahit walang ngipin. Ikaw pa kaya na kumpleto at maganda yung ngipin mo. But, seriously, Faith, thank you for making me happy today. Wala po yun, sir. Kahit di ko alam kung paano kita napatawa ngayon. Salamat pa rin kasi nag-thank you ka. Hindi man ako clown, sisiguraduhin ko sa'yo na patatawanin kita hanggang sa makakaya ko. Hindi niya alam, ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa sinabi ni Faith. Unang beses na nangyari yan sa kanya at hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Hindi niya tuloy alam kung dapat na ba siyang magpa-check up sa doktor. Ilang linggo pa ang lumipas, nagpatuloy ang magandang samahan ni Faith at Xavier. Sinigurado talaga ni Faith na makukuha niya ang loob ng lalaki para madali niya matapos ang kanyang misyon. Gusto niya na itong patayin, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang puso. Alam niya naman na si Xavier ang dahilan kung bakit namatay ang kambal niyang si Hope. Sa mansyon din na ito nagtrabaho si Hope, ang kanyang kambal. Ngunit bigla niya na lang nabalitaan na patay na raw ang kanyang kambal at ang sabi, si Xavier ang gumawa nito. Naiuwi ang bangkay ni Hope sa tulong ng kasintahan nito at pinangako niya rito na maghihiganti siya kay Xavier. Hindi naman sila identical twin ni Hope, kaya hindi siya nakilala ng mga tao sa mansyon. Ngunit hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanya kung paano nabulag si Xavier. Hindi niya naman maitanong ng diretso sa lalaki dahil baka mailang to sa kanya. Baka masira pa ang kanyang plano. Faith, napapansin kong nagiging malapit ka na kay Sir. Biglang sabi ni Manang Julie. Kasalukuyan siya nagpupunas ng mga vase ngayon. Tulog si Xavier kaya hindi niya ito kasama. Nitong mga nakaraang araw kasi, palagi niya talagang kasama ang lalaki kahit saan man ito magpunta. Opo, Manang Julie. Hindi ko gusto ang pakikipaglapit mo sa kanya, Faith. Sana lang dumistansya ka sa kanya. Maraming beses na nasaktan ng taong iyon, kaya kung sasaktan mo lang din siya, ngayon pa lang lumayo ka na sa kanya. Ilang taon na akong nagtatrabaho sa kanya, bata pa lang siya ako nang nag-aalaga sa kanya. Kaya hindi ko na naisin na masaktan lang siya. Masyado na siyang maraming pinagdaanan sa buhay. Sabi ni Manang Julie. Napaseryoso siya sa sinabi na matanda. Sa ilang linggo niyang pagtatrabaho dito, talagang napatunayan niyang masungit niya si Manang Julie. Kaya nga kung minsan, hindi siya makakilos na maayos dahil nakabantay ito sa lahat ng galaw niya. Palagi ito nakamasid sa kanya. Manang Julie, wala naman po akong intensyon na saktan si Sir Xavier. Ang gusto ko lang po, mapasaya siya. Pero kung gusto niyo po na iwasan ko siya, gagawin ko para sa ikatatahimik niyo. Asahan niyo po na hindi na ako masyadong lalapit sa kanya. Hindi umimik si Manang Julie. Basta na lang siya nitong iniwan. Ibinaba niya ang hawak na vase at nilagay ang dalawang kamay sa bewang. Hindi niya alam kung nagdududa sa kanya si Manang Julie. Malinis naman siyang kumilos, kaya imposibleng malaman nito ang binabalak niya. Ngunit kailangan niya muna magpalamig. Siguro nga dapat niya muna iwasan ang lalaki. At yun ang kanyang ginawa. Sa paglipas ng 3 araw, iniwasan niya lang ang lalaki.
Palagi siyang gumagawa ng mga dahilan para hindi siya nito mautusan. Kahit nga hindi niya trabaho, ginagawa niya na lang para maiwasan niya ang lalaki. Tingin niya, napansin niyo ni Xavier. Faith! Ay pala kang lumilipad, ano ba? Sigaw niya sa gulat. Handa na sana siyang sigawan ng taong gumulat sa kanya. Ngunit nang makita niyang si Xavier yun, pinigilan niya ang kanyang sarili. Nasa garden siya ngayon, nagtatanim ng mga halaman. Wala naman siyang gawa, kaya nagtanim na lang siya, kahit na hindi na yun sakop ng kanyang trabaho. Iniiwasan mo ba ako? Biglang tanong ni Xavier. Nasa malayo ang tingin nito, ngunit alam niyang siya ang kausap ng lalaki. Po? Bakit ko naman po kayo iwasan? Naku, hindi naman po, sir. Wala naman pong dahilan para iwasan ko kayo. Hindi talaga, sir. You sound so defensive. Hindi naman po talaga totoo na iniiwasan ko kayo eh. Ah, talaga ba, Faith? Eh bakit hindi ka na sumasama sa akin ngayon? Akala mo ba hindi ko napapansin? Palagi ka nalang gumagawa ng mga dahilan. Kapag pinapatawag kita, ano? 3 araw na ba masakit ang tiyan mo? Iyang ngipin mo maayos na ba? Hindi na ba masakit ang ulo mo? Nakainom ka na ba ng gamot? Hindi na ba naluluhay ang mata mo? Kasi kung oo, umalis ka na lang sa mansyon ko. Pagbabanta ni Xavier. Po, hindi naman po yata tama yun, sir. Wala naman po akong ginagawang mali kaya hindi niyo dapat ako tanggalan ng trabaho. Ipaglalaban ko yung karapatan ko bilang manggagawang Pilipino. Mahinang natawa si Xavier dahil sa kanyang sinabi. Kaya napanguso na lang siya. Seryoso naman kasi talaga siya sa sinabi niya. Talagang ipaglalaban niya ang kanyang karapatan kapag tinanggal siya nito nang walang maayos na dahilan. Di mo lang alam na napapangiti mo ako dahil lang sa mga simpleng sinasabi mo, Faith. Sir naman, hindi naman po siguro ako clown sa pandinig niyo, di ba? No. Of course not. You're more than that. Pakiramdam niya biglang lumakas ang tibok ng puso niya sa sinabi ni Xavier. Umiwas siya ng tingin sa lalaki at mahinang sinuntok-suntok ang dibdib. Mukhang mapapahamak pa ang kanyang puso dahil sa pagiging mabait sa kanya ng lalaki. At yun ang hindi pwedeng mangyari. Ewan ko sa'yo, sir. Mabuti pa ho, pumasok na tayo sa loob. May gusto lang ako itanong sa'yo, Faith. Ano po yun? Kung pwede kayo mangutang sa akin. Naku, wala ho akong pera, sir. You're so silly. No, hindi yun ang gusto ko itanong sa'yo. Ano nga po? May boyfriend ka na ba, Faith? Po? Boyfriend? Yes, kasi kung wala, can I apply as your boyfriend? Pakiramdam niya nalunok niya bigla ang kanyang dila. Hindi kasi siya makapaniwala na itatanong yun sa kanya ni Xavier. Posible kaya na nahulog sa kanya ang lalaki? Come on, answer me. Sabi ni Xavier. Wala po akong boyfriend, sir. That's good. Can I court you? Sir. Oh, baka hindi mo ako tanggap. Sino nga ba ang tatanggap sa isang tulad ko na bulag, di ba? I'm sorry kung nasabi ko sa iyo ang bagay na yan. It's just that I like you and I really want you to be my girlfriend. Pero nakakahiya kasi bulag ako. Siguro nga, walang ibang babae ang tatanggap sa akin kasi bulag ako. Nakakahiya sa publiko kapag nalaman na meron kang boyfriend na bulag. Kalimutan mo na lang sinasabi ko sa iyo ngayon. Saad nito at bigla siyang tinalikuran. Dahan-dahan lang ang paglalakad ni Xavier habang siya nakatitig sa likod ng lalaki. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na umamin ito sa kanya. Masyado siyang nabigla at aaminin niya na malaki ang epekto nito sa kanya. Ang tanging pumipigil lang sa kanya ay ang kanyang paghihigante. Faith, ano ba? Hindi ka pwedeng mahulog sa kanya. Bulong niya sa sarili. Ngunit masyadong traidor ang kanyang katawan. Dahil hindi pa man nakakapasok sa loob ng bahay si Xavier, bigla siyang tumakbo at niyakap mula sa likod ng lalaki.
Ramdam niyang natigilan si Xavier sa kanyang ginawa, kaya dinikit niya ang kanyang pisngi sa likod nito. Nakakainis ka naman eh. Nagulat lang ako kanina kaya hindi ako nakapagsalita. Paano mo naisip na nakakahiya magkaroon ng boyfriend na bulag? Bakit? Yung walang mga kapansanan lang ba may karapatang magmahal? Hindi mo kasi ako pinagsalita. Kung ano-ano ka agad yung naisip mo. Masyado ka talagang OA. Tinanggal niya ang kanyang kamay sa bewang ni Xavier at pumunta siya sa harapan ng lalaki. Hinawakan niya ang mukha nito. Malayo ang tingin ni Xavier ngunit alam niyang nakikinig to sa kanya. Oo na. Pumapayag na ako na ligawan mo ko. Masyado ka kasing advance mag-isip kanina eh. Talaga? Papayagan mo ako ligawan ka? Oo naman. Wala nang bawian, Faye. Kahit ganito ako talagang liligawan kita at sisiguraduhin ko na mahuhulog ka sa akin. Napangiti na lang siya sa sinabi ni Xavier bago ito nayakap. Sa kanya na lang siguro iisipin kung ano ang dapat niyang gawin. Sa ngayon, gusto niya munang sundin kung anong sinasabi ng kanyang puso. Lumipas ang mga araw, talagang ang tinutuon ni Xavier ang sinabi nito sa kanya. Doon niya napatunayan na hindi sagabal ang kapansanan ng isang tao para magawa nito ang gustong gawin nito. Halos araw-araw, binibigyan siya ng bulaklak ni Xavier at hindi niya alam kung saan galing ang bulaklak. Maalaga rin sa kanya ang lalaki at ayaw siyang napapagod. Faith, come on. Pumunta na kasi tayo sa pool. Gusto kong tumambay doon. Pangungulit ni Xavier habang nakahawak ito sa kanyang kamay. Nakaupo ang lalaki sa sofa habang siya naman nakatayo. Kanina pa siya kinukulit ni Xavier na pumunta sila sa pool. Ngunit meron pa siyang trabaho kaya hindi niya masamahan ang lalaki. Sinabi rin sa kanya ng lalaki na huwag niya itong tawaging sir. Kaya yun ang ginagawa niya ngayon. Xavier, mamaya na nga sabi. Meron pa akong trabaho, baka pagalitan na naman ako ni Manang Julie eh. Kapag di ko nagawa na maayos ang trabaho ko, tsak masisita ako. Alam mo naman mainit ang dugo niya sa akin, di ba? Nang malaman kasi ni Manang Julie na nililigawan siya ni Xavier, mas lalong uminit ang dugo ng matanda sa kanya at hindi niya alam kung bakit. Wala naman siyang ginagawang masama dahil isinantabi niya muna ang pagkikiganti kay Xavier. Unti-unti na rin kasi talaga siyang nahuhulog sa lalaki. Pagagalitan ko si Manang Julie para sa'yo, mahal. Ani Xavier sa kanya. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Wala namang ginagawa sa'yo si Manang Julie. At isa pa trabaho ko to kaya dapat na nagawin ko yung trabaho ko. Why? Trabaho mo rin na maalagaan ako, di ba? Sino ba ang boss mo rito? Ikaw. That's it. Ako ang boss mo, kaya sa akin ka lang sumunod, hindi sa ibang tao. Napailing na lang siya sa sinabi ni Xavier. Kung minsan talaga lumalabas ang pagiging makulit na lalaki. At masaya siya dahil nakikita niya ibang side nito. Ni hindi na nga rin to nahihiya sa kanya. Madalang na lang din ito magsungit. Dahil madalas ito nakangiti. Oo na, pero kailangan ko munang linisin tong sahig ah. Yes. Mahinang saad ng lalaki kaya napatawa na lang siya. Mabilis siyang naglinis ng sahig at pagkatapos, binalikan si Xavier na nakaupo sa sofa. May hawak naman itong cane, ngunit mas gusto nitong hawakan ang kamay niya. Palagi rin ito nagpapatulong sa kanyang maglakad. Alam niya naman na sa ulo na ni Xavier ang pasikot-sikot na mansyon. Pero gusto talaga ng lalaki na hawakan ang kanyang kamay. Nandito na tayo sa pool. Pumunta ka sa harapan ko. Utos ni Xavier sa kanya. Agad niya namang sinunod ang utos ng lalaki. Nang makapunta siya sa harapan ni Xavier, niyakap siya nito at inilagay ang baba sa kanyang balikat. Sana, palagi lang tayong ganito. Payapa lang. Payapa naman tayo palagi. Aniya. Faith, natatakot ako. Iniisip ko na baka panandalian lang itong sayang nararamdaman ko. Natatakot ako na baka isang araw, bigla mo na lang ako iwan.
Hindi ko na yata kakayanin kung iwan mo ako. Bago pa lang naman tayo magkakilala pero sinanay mo ako na nasa tabi kita palagi. Paano na lang kapag iniwan mo ako? Baka magpakamatay ako. Huwag mo nga sabihin yan. At ba't mo ba naiisip na iiwan kita? Kasi bulag ako. Maraming tanong ang pumapasok sa isip ko. Paano kung makahanap ka ng normal na lalaki? Paano kung hindi ko mapunan lahat ng pangangailangan mo? Paano kung hindi mo ako mahalin kasi bulag ako? Paano kung may mahalin ka ibang lalaki? Hindi naman mangyayari yon. Pero yun ang laman ng isip ko, Faith. Please don't leave me. Hindi kita iiwan. Hinalikan ni Xavier ang kanyang balikat. Ngunit napaisip din siya sa sinabi ng lalaki. Hanggang ngayon, nasa isip niya pa rin si Hope. Gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kambal. Ngunit paano niya yun magagawa gayong napamahal na siya sa lalaki na kayakap sa kanyang likuran? Ano na lang ang sasabihin niya kay Marcos? Si Marcos ay ang nagpakilalang boyfriend ni Hope nang maiuwi sa probinsya ang bangkay nito. Si Marcos ang tumulong sa kanya sa pagpapalibing ng bangkay ni Hope. Malaki rin ang galit ni Marcos kay Xavier, kaya nga dalawa sila nagplano na maghihiganti siya sa lalaki. Talagang pinilit siya ni Marcos na maghiganti. Pero ngayon, mukhang hindi niya magawa dahil sa nararamdaman niya para kay Xavier. Xavier, may gusto sana ako itanong sa iyo, sana wag ka magalit. Bigla niyang sabi, ano yun, mahal? Tatanong ko sana kung bakit ka nabulag. Biglang humigpit ang pagkakayakap sa kanya ng lalaki. Mukhang ayaw nitong pag-usapan kung ba't ito nabulag. Di mo naman kailangan sagutin kung ayaw mo. Balang araw, masasabi ko rin sa'yo kung ba't ako nabulag. Sa ngayon hindi pa ako handa. May pag-asa pa ba na makakita ka? Sabi ng doktor ay oo. Pero ako na rin mismo ang umayaw. Pakiramdam ko kasi, kabayaran lang ito na nagawa ko noon. Kahit hindi naman talaga ako ang may kasalanan na nangyari. Sagot nito. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi ni Xavier. Bigla tuloy siyang na-curious kung ano ang sinasabi nito. Gusto niyang alamin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari kay Xavier noon. Kinagabihan, kumunot ang kanyang noo nang makita ang numero ni Marcos na tumatawag sa kanya. Mag-isa lang naman siya sa kwarto, kaya agad niya yung sinagot. Hello? Ba't ka napatawag? Kumusta ang paghihiganti mo sa lalaking yun, Faith? Wala pa rin. Hindi ko magawa. Maraming mata nakatingin sa amin. Bilisan mo ang paghihiganti mo dyan, Faith. Dapat na mamatay ang lalaking yan. Dahil siya ang may kagagawan kung ba't nawala sa atin si Hope. Sana wag mo yung kalimutan, Faith. Kung hindi dahil sa kanya, baka nasa atin pa si Hope ngayon. Baka nga kasal na kaming dalawa at may anak na. Natahimik siya sa sinabi ni Marcos. Nakita niya kung paano umiyak sa kanya noon si Marcos, habang nakatingin sa kabaong ng kanyang kakambal. Kita niya naman na mahal ni Marcos si Hope, kaya nga pumayag siya sa plano nito. Ngunit paano niya yun gagawin? Gayong gusto niya na umatras sa plano. Hindi niya gustong masaktan si Xavier. Napamahal na rin siya sa lalaki. Pero kapalit naman ito ay ang kambal niyang si Hope. Oo, di ko yung nakakalimutan, Marcos. Dapat lang. Agad niyang binaba ang tawag at naupo sa kama. Naguguluhan na siya sa dapat na gawin. Hindi niya alam kung anong dapat niyang isipin. Hope, gabayan mo naman ako, please. Bulong na lang niya, habang iniisip ang namayapang kapatid. Kinabukasan, sinubukan niya iwasan ulit si Xavier. Ngunit mukhang naramdaman agad ng lalaki. Kaya ngayon, nasa garden silang dalawa. Kinakausap siya ni Xavier. Ngunit hindi naman siya umiimik. Faith, may problema ba tayo? Bakit hindi mo na naman ako kinakausap? Wala naman. Simple niyang sagot. Hindi, ramdam ko may problema. Come on, you can tell me your problem. Baka pwede ako makatulong sa'yo. Xavier, naguguluhan na kasi ako sa buhay ko eh. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin.
Pag-amin niya. Paano sinasabi ng puso mo yun ang gawin mo, Faith? Hindi ko man alam kung anong problema mo. Palagi mong tandaan na narito lang ako sa tabi mo, okay? Niyakap siya ni Xavier at inilabas niya ang dagger na nasa kanyang likuran. Itinapat niya yan sa leeg na lalaki. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Ang lapit na lang ng dagger sa leeg ni Xavier. Maaari niya na ito mapatay ngunit hindi niya magawa. Ilang segundo na siyang yakap ng lalaki. At ganon din ang dagger na hawak niya. Hindi niya kayang patayin ang lalaki na nakayakap sa kanya ngayon. Muli niya na lang itinago ang hawak niya at niyakap si Xavier. Mas nanaig ang pagmamahal niya dito. Xavier, mahal kita. Naramdaman niyang parang natulos ang lalaki sa kinatatayuan nito, kaya napatawa na lang siya. Halata kasing nagulat si Xavier sa kanyang sinabi, ngunit yun ang kanyang nararamdaman. Hindi niya kayang patayin si Xavier dahil mahal niya ito. Teka, baka nagkamali lang ako ng pagkarinig. Bulag lang naman ako, di ba? Kaya hindi ako bingi. Pwede mo bang ulitin ang sinabi mo, Faith? Sabi ko mahal kita. What the heck? Pwede na ako mamatay. Sigaw nito. Huwag mo nga sabihin yan, baka magkatotoo. Paano na lang ako? Di lang kasi ako makapaniwala na mahal mo ako. Parang kahapon lang pinapangarap kong mahalin mo ako. Pero ngayon nagkatotoo na yung pangarap ko. Mahal na ako ng babaeng mahal ko. Pero teka, ibig bang sabihin ito sinasagot mo na ako? Talagang girlfriend na kita? Oo, ayaw mo ba? Pwede ko naman yung bawiin. No, hindi mo na yung pwedeng bawiin. Sinagot mo na ako kaya girlfriend na kita at boyfriend mo na ako. Hindi na yun magbabago. Napailing na lang siya dahil sa sinabi ni Xavier. Halata sa mukha nito na masaya ito at maging siya naman masaya din. Sa ngayon, gusto niyang piliin ang kanyang sariling kaligayahan. Lumipas ang mga araw. Naging masaya ang kanilang relasyon. Mas lalo lang naging madikit sa kanya ang lalaki. Mas naging sweet ito sa kanya. Mahal, tabihan mo na kasi ako sa pagtulog. Paano na lang kapag binangungot ako? Paano kung di ako magising di wala ka ng gwapong boyfriend? Pangungulit ni Xavier. Natawa siya sa sinabi nito. Nagiging makulit talaga ang lalaki habang tumatagal. Piningot niya ang ilong nito, kaya agad itong napasimangot. Sinagot lang kita, naging OA ka na agad. Mahal, totoo naman kasi talaga ang sinasabi ko Madalas akong dalawin ng bangungot kaya natatakot ako na baka hindi na ako magising. Natatakot ako na baka hindi na tayo magkasama. Kaya ang mabuti patabihan mo na ako. Girlfriend naman kita, di ba? Please, minsan lang ako humiling sa'yo, mahal. Oo na, ang dami mo na kaagad sinabi. Magpapalit muna ako ng damit ko at susunod na ako sa kwarto mo. Nang makita niyang ngumiti ng malawak si Xavier, napailing na lang siya. Hinatid niya muna sa kwarto ang lalaki bago siya dumiretso sa kanyang sariling silid. Nagpalit siya ng simpleng pajama bago siya pumunta sa kwarto ni Xavier. Ito ang unang beses na magtatabi silang dalawa. Kinakabahan siya ngunit alam niya namang may respeto sa kanya ang lalaki. 3 beses siyang kumatok at agad niyang binuksan ang pinto. Ngunit agad siyang napatalikod na makita ang hubad na katawan nito. First time niya makita ang katawan ng lalaki. At humanga siya. Dahil kahit hindi ito nag-gym, maganda pa rin ang katawan nito. Mahal, ikaw na ba yan? Kakainis ka? Ba't di mo man lang sinabi sa akin na nakahubad ka pala ng damit? Ikaw naman kasi, bigla ka na lang pumapasok sa kwarto ko. At ano ba masama kung makita mo ang katawan ko? Nakikita mo na naman to kapag naging mag-asawa na tayong dalawa. Pang-aasar ng lalaki. Xavier, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kunwari niyang pagalit na sabi dito. Joke lang, mahal. Sige na, pwede ka na pumasok, nakabihis na ako ng damit. Unti-unti siyang lumingon kay Xavier at napahinga siya ng maluwag nang makitang may suot na nga itong damit. Mabilis siyang tumungo at tinignan ang kanyang paanan. Malinis naman ang kanyang talampakan. Pwedeng-pwede na siya sa kama ni Xavier.
Naglakad siya patungo dito at nahiga. Mahal, nasan ka? Ba't ang layo mo naman ata? Lumapit ka nga sa akin. Xavier, okay na ako dito sa pwesto ko. Talagang kinakabahan siya. Ito ang unang beses na may makakatabi siyang lalaki. Mas natatakot siya para kay Xavier. Baka ito pa ang gapangin niya dahil nakita niya na ang katawan nito. Noon, nakakapanood lang siya ng lalaki may magandang katawan pero ngayon, nakakita na siya sa personal at katawan pa ni Xavier na kanyang nobyo. Mahal naman, kaya nga kita rito pinatulog dahil gusto ko magkayakap tayo tas ang layo mo naman sa akin. Napabuntong hininga siya bago dahan-dahang lumapit kay Xavier. Ginawa niyang una ng braso ni Xavier at agad naman siyang niyakap ng lalaki. Naramdaman niya pang hinalikan siya ng lalaki sa kanyang noo. Good night, mahal. I love you. Good night then. I love you too. Bulong niya at siya na mismo ang humalik sa labi ng lalaki. Ngumiti naman si Xavier at pinikit ang mata. Ganon din ang kanyang ginawa. Akala nga niya hindi siya makakatulog sa bisig ng lalaki. Ngunit nagawa niya. Ngunit nagising siya dahil sa sigaw ni Xavier. Binanggit nito ang pangalan ng kanyang kambal. Iminulat niya ang kanyang mata at doon niya nakita si Xavier pinagpapawisan at parang hinahabol dahil sa bilis ng paghinga nito. Kumunot ang kanyang noo nang marinig ang pangalan ng kanyang kambal. Tinapik-tapik niya ang pisngi ni Xavier, ngunit hindi naman to nagigising. Nagsimula na siya mag-alala, hindi niya magawang gisingin si Xavier. Nilalakasan niya ang pagtapik sa pisngi ng lalaki, ngunit walang silbi yun, dahil patuloy pa rin sa pagsigaw ito. Xavier, gumising ka na please, huwag mo naman akong takutin ng ganito. Umiiyak niyang sabi. Malakas niyang sinampal ang pisngi nito at nagtagumpay siyang magising ito. Agad itong napaupo sa kama. Niyakap niya ang lalaki at hinimas ang ulo nito. Shh! Tahan na, mahal ko, tahan na. Faith. Bulong ng lalaki. Ilang minuto niya pang niyakap si Xavier hanggang sa tuluyan itong kumalma. Kumuha siya ng tubig na nasa gilid ng mesa nito. Kaya siguro may tubig ito roon dahil palagi itong binabangungot. Akala niya nagsisinungaling kanina si Xavier. Pero hindi pala. Okay ka na ba? Nag-aalala niyang tanong. Dinalaw niyo na naman ako sa panaginip ko. Sino? Si Hope. Sino si Hope? Hindi sumagot si Xavier at niyakap na lang siya. Hindi niya na lang pinansin ang bagay na yon. Alam niya kasi hindi pa rin handa magkwento si Xavier, kaya pababayaan niya na ito. Matulog na ulit tayo, mahal. Aniya. Tumango si Xavier. Mahigpit siyang niyakap ng lalaki habang nakasiksik ang mukha nito sa kanyang dibdib. Huwag mo akong iwan, Faith. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin, mahal. Hindi kita iiwan. Hinimas-himas niya ang buhok ni Xavier hanggang sa makatulog to. Tinitigan niya muna ang mukha ng lalaki at pinatakan niya ng halik sa noo si Xavier bago siya nagpa siyang matulog. Kinabukasan maaga siyang nagising upang ipagluto ng agahan si Xavier. Nang matapos, agad niyang pinuntahan ito sa kwarto. Nakita niya na hanggang ngayon tulog na tulog pa rin to, kaya nilapitan niya na ang lalaki. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito at tinapik-tapik ang pisngi nito. Gising na, mahal ko. Kumain ka na ng umagahan. May pupuntahan pa tayo. Mahinang umungol si Xavier at bahagyang kumunot ang noo niya dahil sa nakita. Hinalikan niya sa labi ang lalaki. Pinagpatuloy ang paggising dito. Gising na. Baka lumamig na yung pagkain mo mahal. Iminulat ni Xavier ang mata nito kaya napangiti na lang siya. Good morning, mahal. Ganda naman na umaga ko, ikaw agad na nabungaran ko. At ang ganda-ganda mo. Paano mo naman nalaman na maganda ako? What if pangit pala ako? Ano na lang gagawin mo? Ano naman?
Hindi naman itsura mo ang minahal ko kundi ang ugali mo. Ay sus, kumain na nga lang tayo dahil may gusto pa akong puntahan kasama ka. Saan tayo pupunta? Secret! Halika na. Bumaba na tayo, susubuan kita ng pagkain. Ngumiti naman si Xavier at inalalayan niya ito sa pagtayo. Hindi niya kinuha ang kay ni Xavier dahil siya na nagsilbing gabay nito hanggang makarating sila ng dining room. Pinaupo niya ang lalaki at sinandukan to ng pagkain. Bakit ang sweet mo ngayon, mahal? Iiwanan mo na ba ako? Mahal, ang OA mo. Gusto lang kitang alagaan ngayon. Anong iiwan ang sinasabi mo dyan? Natatawa niya ang tanong. Nakakakabalang kasi. Baka iwan mo ako bigla, paano na lang ako? Baka nga ako pang iwan mo kapag nalaman mo yung totoo eh. Mahinang bulong niya. Ano yon? May sinasabi ka ba? Wala, sabi ko isubo mo na tong pagkain. Nang matapos kumain si Xavier, muli niya itong inakyat sa taas. Kaya naman na ng lalaki na maligo, kaya hinayaan niya muna ito. Kailangan niya ring mag-ayos ng kanyang sarili. Balak niyang ilabas si Xavier ngayon. Mabuti na nga lang dahil may driver sa mansyon, kaya hindi niya kailangan magmaneho ng kotse. Saan ba kasi tayo talaga pupunta, mahal? Tanong ni Xavier habang nasa kotse pa rin silang dalawa. Basta, sigurado ako magugustuhan mo doon. Ilang oras ang naging biyahe nila hanggang makarating sila sa kanilang destinasyon. Teka, alon ba yung naririnig ko, mahal? Oo, nasa dagat tayo ngayon. Inalalaya niya sa pagbaba si Xavier at kinuha naman ng driver ang mga gamit nila. Sa lagayan ng kotse. Maraming salamat po, Manong ah. Tatawag na lang po ulit ako sa inyo mamaya kapag po uwi na kami. Walang anuman ho. Masaya ho ako sa wakas na kalabas na si Sir sa mansyon. Sagot ng driver at agad pumasok sa loob ng kotse. Hawak niya sa kabilang kamay si Xavier, habang nasa kabila naman ang basket na naglalaman ng kanilang pagkain. Hindi mainit sa dagat na pinuntahan nila. Maraming puno ng niyog at iba pang tanim doon. Agad na siyang naglatag ng blanket at na matapos pinaupo niya si Xavier. Bakit narito tayo, mahal? Gusto ko lang na ipasyal ka. Masyado ka na maputla kaya dapat maarawan ka. Binuksan niya ang Tupperware na dala nila. Kumuha siya ng burger at nilagay sa kamay ni Xavier. Kain ka. Maraming salamat ha, mahal. Matagal ko nang gustong lumabas ng mansyon eh. Pero natatakot ako. Baka kasi mawala ako. Di ka naman mawawala kasi may kasama ka. Alam mo ba, nung bata pa kami ng kakambal ko, palagi kaming pinapasyal ni mama at papa sa dagat. Yun nga lang, namatay sa aksidente si mama at papa. Tapos yung kakambal ko naman piniling dito sa Manila magtrabaho. Kaya ako na lang naiwan mag-isa sa probinsya. Miss ko na ang pamilya ko. Niya habang nakatitig sa dagat. May kakambal ka? Gulat na tanong ni Xavier. Oo, pero wala na siya. Pati siya iniwan na rin ako. Anong nangyari sa kanya? Car accident. Tulad mo. Takot din ako maiwan, Xavier. Takot akong maiwan ng mga taong mahal ko. Ayoko na maging mag-isa ulit. Masyadong malungkot. Baka nga ikamatay ko kapag iniwan ulit ako ng taong mahal ko. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Naaalala niya na naman si Hope. Miss niya na ang kambal niya. Ngunit hindi niya na ito muling makikita pa. Siguro, magkakasama na ang kanyang pamilya ngayon. I'm sorry to hear that, mahal. Huwag kang mag-alala kasi hindi kita iiwan. Asahan mo na narito lang ako sa tabi mo. Masyado kitang mahal para iwan. Sabi ni Xavier at naramdaman niya na lang ang kamay ni Xavier na humawak sa kanyang braso. Xavier, sana kapag nalaman mo ang totoo, pakinggan mo ang paliwanag ko ha. Huwag ka muna mag-iisip ng kung ano-ano. Hayaan mo ako magpaliwanag. Huwag ka sana magalit kapag nalaman mo na ang totoo. Ano ba sinasabi mo, mahal? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Naguguluhan na ako sa mga sinasabi mo. Natatakot na tuloy ako. Mahal kita, Xavier.
Mahal din kita, Faith. Ngumiti siya at hinalikan sa labi ang lalaki. Tumugon naman agad si Xavier doon. Banayad lang ang kanilang halik at nang matapos yun, kumain na sila ng pagkaing inihanda niya kanina. Pagkatapos, niyaya niya si Xavier na pumunta sa dagat. Come on, mahal! Hindi naman kita pababayaan doon eh, hindi mo naman kailangan matakot. Ayaw kasi ni Xavier na pumayag, kaya pinipilit niya itong sumama. Ikaw na lang, hintayin na lang kita dito. Daya mo naman. Kaya nga kita dinala dito kasi gusto ko mag-enjoy. Kasama ka, tapos hindi mo naman pala ako sasamahan sa dagat. Ang pangit mo ka bonding ah. Kunwari niyang paggalit na saad sa lalaki. Sige na nga, masawakan mo kamay ko ah. Para kang bata, mahal. Hinubad niya na lang ang sandals sa suot nito. At ganon din ang ginawa niya sa kanyang suot na tsinelas. Hinawakan niya to sa kamay. Naglakad silang dalawa papunta sa dagat. Napangiti siya nang tumama ang tubig sa paa niya. Grabe, parang gusto ko maligo. Ba't di ka maligo, mahal? Wala naman akong pamalit. Napailing na lang si Xavier sa kanyang sinabi. Gusto niya sanang tumakbo, ngunit wala namang kasama si Xavier. Kaya pinili niya na lang maglakad. Magkahawak kamay silang dalawa habang naglalakad sa tabi ng dagat. Balang araw, pakakasalan kita, mahal. Hintayin mo lang na maayos ko ang sarili ko. Babalik ako sa iyo upang pakasalan ka. Sa ngayon, pilit pa rin tinatanggap ng sistema ko ang nangyari sa akin. Hindi ako makinig sa iyo hanggang sa kaya mo na magkwento. Malakas ang kutob niya na may kinalaman si Hope kung ba't nabulag si Xavier noon. Palaisipan sa kanya kung anong totoong nangyari. Kaya rin siguro hindi niya magawang patayin si Xavier dahil walang matibay na ebidensya si Marcos para idiin si Xavier sa kaso. At kung ano man ang totoong nangyari sa pagitan ni Hope at Xavier, handa niya yung tanggapin. Sana lang hindi siya husgahan agad ni Xavier kapag nalaman nito ang totoo. Hulog na siya ng sobra sa lalaki, kaya hindi niya alam kung baka kaya niya pang mawala ito sa kanyang tabi. Gusto mo na bang umuwi? Wait lang, mahal. Marahan siyang hinila ni Xavier at pinunta sa harapan nito. Ipinatong din ng lalaki ang baba nito sa kanyang balikat. Dinaman nila ang simoy ng hangin. Masyadong nakaka-relax ang paligid, kaya ipinikit niya ang kanyang mata at sumandal kay Xavier. Ilang araw pa ang lumipas, masaya pa rin ang relasyon nila ng lalaki. Yun nga lang, ilang araw na ring tumatawag sa kanya si Marcos. Kulang na nga lang i-block niya ang number nito, ngunit hindi niya yun pwedeng gawin dahil baka magduda ito at umatras sa plano. Mahal, sino yung kausap mo? Agad siyang napalingon kay Xavier na magsalita ito sa kanyang likod. Tinawagan na naman kasi siya ni Marcos at tinanong ko na patay niya na si Xavier. Ha? Wrong call lang, mahal. Bakit napapansin ko palagi ka nalang may kausap sa cellphone mo? Magpalit ka na kaya ng number? Oo, magpapalit na ako. Halika na sa loob. Nasa garden siya ngayon at mukhang nasundan na naman siya ni Xavier. Mukhang napapansin na nito ang kanyang kinikilos. Gusto niya tuloy murahin si Marcos dahil ayaw na siya nitong tantanan. Hindi niya naman alam ang sasabihin kay Marcos. Hindi niya alam kung paano sasabihin na gusto niya na umatras sa plano. Ipinunta niya si Xavier sa kusina. Sinusubuan niya ang lalaki habang nagtatawanan sila. Kaya pala hindi kita makausap na maayos. May relasyon na ba kayong dalawa? Agad siyang napalingon sa nagsalita at nabitawan niya ang kutsara na makita si Marcos. Masamang nakatingin sa kanya ang lalaki. Marcos! Sigaw niya. Marcos? Tanong naman ni Xavier at biglang sumeryoso ang muka. Kamusta na, cousin? Bulag ka pa rin pala hanggang ngayon? Kawawa ka naman pero deserve mo yan. Sabi ni Marcos, walang iya ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin ni Hope. Sisiguraduhin ko makukulong ka sa kulungan. Di mo magagawa yan, Xavier. Baka nakakalimutan mo ikaw ang pumatay kay Hope at hindi ako. Nakulong ka pa nga, di ba? Hindi niya alam kung ano nangyayari. Kakilala kayong dalawa? Oh, Xavier, gusto mo ba makilala ang totoong pagkatao ng girlfriend mo?
Huwag mo sasabihin sa kanya kung sino ako, Marcos. Bakit naman hindi? May karapatan naman siyang malaman kung anong totoo. Anong totoo? Tanong ni Xavier. Nakambal ni Faith si Hope. At gustong maghiganti sa'yo ni Faith, kaya nga narito siya sa mansyon mo. Dahil gusto kanyang patayin. Bahagyang lumayo sa kanya si Xavier kaya nasaktan siya. Mukhang ito na ang kinatatakutan niya. Ang malaman ni Xavier kung ano ang plano niya noon. Totoo ba yun, Faith? Xavier, magpapaliwanag ako. Huwag ka na magpaliwanag sa kanya, Faith. Gawin mo ang nararapat. Patayin mo na siya dahil yun naman ang plano mo, di ba, noong una? Patayin mo siya tulad ng ginawa niyang pagpatay kay Hope noon. Come on, ako nang bahala sa'yo, hindi ka makukulong. Shut up, Marcos. Alam mong hindi ko pinatay si Hope. Ikaw may kagagawa ng lahat ng to. Iniligtas ko lang siya mula sa demonyo tulad mo. Sigaw ni Xavier. Hindi niya na alam kung ano nangyayari. Hindi niya na alam kung anong dapat gawin. Ikaw ang may kagagawan kung ba't namatay si Hope. Pamimilit ni Marcos kay Xavier. Pero, may isang napansin si Faith. Sa dalawang lalaki, mukhang si Marcos ang may kasalanan sa lahat. Ikaw may kagagawan, ha? Kung ba't namatay ang kapatid ko? Huwag kang magpapaloko sa taong yun, Faith. Alam mong mahal ko ang kambal mo. You don't love her. You're just obsessed with her. Kaya nga ginahasa mo siya, di ba? Di lang yun, nabuntis mo rin si Hope. Kaya humingi siya ng tulong sa akin para makatakas sa'yo. Sabat ni Xavier kay Marcos. Pakiramdam niya biglang nandilim ang kanyang paningin. Gusto niyang patayin si Marcos. Gusto niya itong pagbayarin sa ginawa nito sa kanyang kakambal. Walang iya ka, Xavier! Sigaw ni Marcos at biglang sinugod ng lalaki. Xavier! Sigaw niya. Sinuntok ni Marcos ang pinsan nitong si Xavier kaya natumbay ito, dumugo ang ilong at nawala ng malay. Sunod naman siyang nilingon ni Marcos. Unti-unti itong lumapit sa kanya kaya napaatras siya hanggang sa wala na siyang maatrasan. Isa ka ring walang kwenta, Faith. Nahulog ka sa bulag na lalaking yan. Akala ko pa man din magagawa mo na maayos ang trabaho mo. Ngunit hindi pala dahil nagpabulag ka sa simpleng pag-ibig na yan. Dapat ka nang magsaya dahil makikita mo na ang kambal mo. Ikamusta mo na lang din ako sa anak namin ni Hope. Tatakbo na sana siya, ngunit agad siyang sinakal ni Marcos. Hindi siya makahinga. Dahil sa ginagawa ng lalaki, ni hindi niya nga rin maramdaman na sahig, inangat siya nito. Iwan mo ko! At ba't ko naman gagawin yan? Dapat sa'yo mamatay. Wala kang kwenta, Faith. Naubusan na siya ng hininga at di niya alam kung ano nangyayari hanggang sa unti-unti siyang kinain ng dilim. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog. Na magising siya isang puting kisame ang kanyang nabungaran. Nang lumingon siya sa gilid, nakita niya rin si Xavier na nakahawak sa kanyang kamay. Xavier? Bulong niya. Mukhang narinig yun ng lalaki, kaya agad nitong tinaas ang ulo at kinapa ang kanyang muka. Hindi niya alam ngunit agad siyang napaiyak ng hawakan ni Xavier ang kanyang pisngi. Gising ka na, mahal. Gusto mo ba ng tubig? Tatawagin ko na ba ang doktor? Kamusta ang pakiramdam mo, ha? Wala ba masakit sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos na ako. Kasi, nandito ka sa tabi ko. Akala ko katapusan ko na. Di mangyayari yan. Mamamatay muna ako bago ka mawala. Ano pala nangyari kay Marcos? Nang mawalan ako ng malay, ikaw ang sinugod niya. Dumating si Manang Julie at hinampas siya sa batok gamit ang vase. Kaya nawalan din siya ng malay. Nagtawag din siya ng pulis kaya ngayon nasa kulungan na siya. Di niya na tayo magugulo, mahal. Nabuti kong ganan. Ito ba ang sinabi niya, Faith? Talaga bang plano mo akong patayin? Napabuntong hininga siya at nilingon si Xavier. Hinawakan niya sa kamay ang lalaki. Bahala na kung iwan siya nito. Ang importante masabi niya rito kung ano ang totoo. Tatanggapin niya kung anumang desisyon ni Xavier. Totoo ang sinabi ni Marcos. Kakambal ako ni Hope. Di naman kami identical twin, kaya hindi ako nakilala na ibang tauhan mo. Surname din ng nanay ko ang ginamit ko na mag-apply ako sa mansyon niyo. Tinulungan pa ako ni Marcos sa pag-aayos ng papel ko. Labis ang galit na naramdaman ko sa'yo.
Kasi ang sabi ni Marcos, ikaw raw ang pumatay kay Hope. Agad ako naniwala sa kanya. Siya kasi nag-uwi ng bangkay ni Hope sa bahay namin eh. Pumayag ako sa plano niya na magiganti sa'yo. Ginamit niya ang galit ko sa'yo at pumayag naman ako. Nung una, ng beses kong pinagtangkaan ang buhay mo, sinubukan ko itulak ka sa hagdan, lagyan ng mani ang kinakain mo. At alam mo ba kung ano mas matindi? Sinubukan kitang saksakin sa leeg nung araw na umamin ako sa'yo. At di ko magawa. Nakatutok na yung dagger sa leeg mo eh. Sasaksakin na lang kita pero nanginginig yung kamay ko. Di ko magawa kasi mahal kita. Nahulog ako sa'yo bago ko pa man maituloy yung plano. Umatras ako kasi mahal kita. Hindi ko kayang patayin ka o saktan ka kasi alam ko masasaktan din ako kapag ginawa ko yun. Wala ka sa akin. Noon pa man, umatras na ako kasi hindi ko inakala mahuhulog ako sa'yo. Hindi ako ang pumatay sa kakambal mo. Kilala ko si Hope dahil naging kasambahay ko rin siya. Palagi niya nga nakakwento sa akin na meron daw siyang kakambal sa probinsya at ikaw yun. Pinsan ko si Marcos. Nakita niya si Hope at nagpatulong siya sa akin na mapalapit dito. Tinulungan ko siya kasi akala ko mahal niya si Hope. Ngunit napapansin ko, masyado na siya nagiging mapanakit sa kambal mo. Kaya pinagbawalan ko muna siyang pumunta ng mansyon. Hindi ko alam na dahil sa ginawa ko magagawa niyang gahasain si Hope. Pakiramdam niya na mga oras na yon, mawawalan siya ng hininga sa narinig niya. Gusto niyang pumunta sa kulungan at patayin si Marcos. Hindi niya inakala na makakaya nitong gahasain ang kambal niya. Mukha kasing anghel si Marcos at parang hindi gagawa ng kasalanan ngunit nagkamali siya. Mali ang pagkakakilala niya dito. Ilang linggong wala sa sarili si Hope. Nalaman pa namin na nagbunga ang panggagahasang ginawa ni Marcos sa kanya. Sinabi ko kay Hope na umuwi muna siya ng probinsya. Ako pa sana mismo maghahatid. Ngunit napansin ko na sumusunod sa amin si Marcos. Nakipaghabulan siya sa amin. Nabunggo ang sinasakyan namin ni Hope sa isang poste. Yun ang naging sanhi ng pagkabulag ko. Matatanggap ko pa na bulag ako ngunit si Hope. Namatay siya, pati na ang batang dinadala niya. Kaya nga kahit kaya ko naman magpagamot, hindi ko ginawa kasi gusto kong pagbayaran na nagawa ko kay Hope. Nakulong pa nga ako pero nakalaya din. Gusto kong idein si Marcos pero wala naman kami matibay na ebidensya. Hanggang ngayon bulag pa rin ako. At halos gabi-gabi na papanaginipan ko si Hope. Humihingi siya ng tulong sa akin pero wala akong magawa para sa kanya. I'm sorry, mahal. I'm sorry. Umiiyak na si Xavier kaya nilapitan niya ito at niyakap. Wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto na mapahama kayong dalawa ni Hope. Sinubukan mo lang naman siyang tulungan eh. Kaya hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Pero namatay siya, Faith. Wala na si Hope, wala na ang kakambal mo. Unasan man siya ngayon. Alam ko masaya na siya kasama ang mga magulang ko at ang anak niya. Alam kong binabantayan niya tayo ngayon. Gusto kong lumaya ka na sa nakaraan mo, Xavier. Magpagamot ka na. Sasamahan kita. Tama na yung ilang taon mong pagpapahirap sa sarili mo. Sa kasalanan na hindi mo naman ginawa. Please. Sasamahan mo ako? Oo. Wala tayong iwanan, di ba? Kasama mo ako sa lahat ng mangyayari maganda o hindi maganda sa buhay mo, Xavier. Para sa'yo gagawin ko. Magpapagamot ako kasi gusto kita makita. Ngumiti siya at hinalikan si Xavier sa labi. Gusto niya nang mamuhay ng payapa kasama ito. 6 na taon na lumipas. Magaling na ang mata ni Xavier. Tuluyan sila nagpakasal. Masaya ang lalaki dahil sa wakas nakita niya na ang mukha ng babaeng mahal niya at di niya inakalang ganun pala ito kaganda. Sobrang swerte niya. Papa, saan tayo pupunta? Tanong ng anak nila ni Faith na si Feliz. Pupunta tayo sa puntod ng kambal ng mama mo, anak. Puntod? Ano po yun? Mamaya makikita mo kung ano ang puntod. Tumango na lang si Feliz at sumandal kay Faith. Napangiti siya habang pinagmamasan ng kanyang mag-ina na nasa passenger seat. Balak nilang dumalaw ngayon kay Hope. Ready ka na ba, mahal?
Tanong sa kanya ni Faith. Oo naman. Halos ilang oras din ang biyahe hanggang makarating sila ng sementeryo. Binuhat niya si Feliz habang hawak naman niya ang kamay ni Faith. Basta ka na, Hope. Bungad ni Faith sa kapatid. Papa, kausap ni Mama si Mento. Anak, yung kakambal ni Mama, Angel na sa taas, binabantayan niya tayo, okay? Diyan nakalibing ang kambal ni Mama. Pagpapaliwanag niya sa anak nila. May dala siyang blanket, kaya agad niya yung inilapag at inilatag na maayos. Hinayaan niya lang si Feliz na umupo doon at lumapit siya kay Faith. Niyakap niya mula sa likod ng asawa at tinitigan ng puntod ni Hope. Hope, patawarin mo ako kung di kita naligtas. Huwag kang mag-alala, nakakulong na ngayon ang Marcos na yan. Ako na rin ang bahala sa kambal mo. Aalagaan ko siya hanggang sa tumanda kami. Paniguradong masaya na si Hope ngayon. Kasama niya na si nanay at tatay pati ang anak niya. Nakamit niya na ang hostisya para sa lahat na nangyari. Panigurado ako matatahimik na yung kaluluwa niya. Iniharap niya si Faith sa kanya at hinawakan ang mukha nito. Hinalikan niya ito sa labi at napangiti siya ng tumugon nito. Ngayon, na nakakita na siya, malaya niya ng ginagawa ang lahat ng gusto niyang gawin kay Faith. Naipagluto niya na ito ng pagkain. Naaalagaan niya na ito at napagmamasdan niya na rin ang mukha nito. Noong una, naninibago pa siya. Lalo na makita niya ang mukha ni Faith. Tama nga ito, hindi nga talaga kamukha ni Faith si Hope. Parang gusto niya na lang tuloy magpasalamat kay Marcos. Dahil kung hindi sa lalaking yun, hindi niya makikilala ang asawa niya ngayon. Si Marcos kasi ang nagpumilit kay Faith na gantihan siya nito. Ngayon, masaya na siya sa piling ng kanyang pamilya. Mahal kita, Xavier. Bulong ni Faith sa kanya. Mas mahal kita, Faith. Aniya at hinalikan si Faith sa noo. Masaya na siya dahil sa wakas. Nakalaya na rin siya sa nakaraan. At si Faith ang naging daan upang malinawan siya. At ipinaintindi sa kanya ng babae na hindi niya naman talaga kasalanan ang nangyari. Malaki ang naitulong sa kanya ni Faith. Ito ang naging gabay niya sa lahat ng bagay. Si Faith din ang naging dahilan kung bakit gusto niyang mabuhay. Mas lalo yung nadagdagan nang magkaroon sila ng anak at si Felicion. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating sa kanilang pamilya. Ngunit handa niya yung harapin dahil may pinaghuhugutan siya ng lakas. Nariyan ang kanyang asawa at anak para gabayan siya. Wala na talagang makakasira sa pamilyang kanyang binuo. The end.